Patuloy siyang umaatras. At Buksan. Naka-reverse siya sa Ford Road, papuntang Silaan sa Ford. Pwede nung humingi ng traffic unit at permiso para abunin ang sasakyan na ito. Nasa 35 na kami. Pag lumapit ako sa kanya, ilalagay ko siya sa gitna. Sinadya niya salubungin ang mga 18-wheeler na truck. Ang boses na naririnig mo ay kay Jacob Murphy ng Richland Special Response Team na umaharurot sa gitna ng kalsada habang hinahabol ang driver na tumakas matapos maharang sa traffic stop. Bababa kami sa Dimog sa Ilagan Lane. Nasa gitna ako, hindi ko siya malapitan. May asul na ilaw na papalapit, bagalan mo. Nasa gilid siya ng number 3. Paparating na siya, kailangan ng dumaan sa gilid at magmadali palabas. Palapit na tayo sa Killion. Makasubukan niya lumipat ng side dahil nasa interstate ako. O, sinusubukan niyo dumaan sa kabilang side. Papunta siya pataas sa Killion. Mukhang gusto nung lumabas ng driver pero bumalik siya sa highway. Ayun, bumabalik siya sa ilalim at tumatawid sa kalsada. Maraming sasakyan na yun, kaya hindi ko magagawa. Nakuha ko. Pwede ko ba siyang banggain? Malaki ang pagkakataon ko ngayon. Walang trapiko. Oo, papalapit siya sa atin. Maraming sasakyan dito sa amin. Sige, first one, 35 susubukan ko. Malaking pagkakataon ito. Inarangan ng mga deputy ang trapiko sa unahan. Naghihintay si Corporal Kenny Fitzsimmons sa kalsada. Ganito ang itsura mula sa kanyang pwesto. Hoy, haraman mo. Si Corporal Fitzsimmons ay mabilis na nag-U-turn at ngayon ay sinusubukan niyang makahabol ng mabilis hanggat kaya niya. Nagawang makalusot ng braver at nakadaan siya. Sige, hindi naging matagumpay ang banggaan. Hindi niya sinamantala ang pagkakataon at patuloy siyang tumatahak sa kasalubong na trapiko. Samantala, sina Murphy at Fitzsimmons ay direkta ng nasa likod ng suspect. Sige, ikaw na mauna. Mauna ka na. Hintayin lang natin ang susunod na puwang, pero di na natin siya masusundan pag umalis siya. Uy, nasa kaliwa mo ako. Malapit na sa akin. Dumikit ka lang sa akin para mapatigil natin ang traffic na to. Hindi na natin kailangan iba pa dito. Si Cabo Fitzsimmons yan na dumadaan sa kanan. Siya na ngayon ang nangungunang sasakyan sa bulan na to. Isinara natin ang ilagang direksyon sa Labing Siyam. Sige, huminto ka. Susan, kailangan nating iwalay ang puting sasakyan na ito. Oy! Umakyat ang sasakyan sa gitnang bahagi ng kalsada. Inilabas ng suspect ang parehong braso sa bintana at agad na sumuko. Ang 43 taong gulang na si James Coward ay kinasuhan ng iba't ibang paglabag sa trapiko. Hindi paghinto sa asul na ilaw at sirena at pagdadala ng meth at baril. Lumabas din na siya ay wanted sa kalapit na Kershaw County pati na rin sa Alabama. Nakakagulat. Alam ko, oo, lumalabas na wanted siya, kaya siguro tumatakas siya. Bago magsimula ang palabas, nahausap namin si Corporal Fitzsimmons, yung nagmamaneho na nakita ninyo. Tinanong ko siya kung naisip niya na pwedeng magtapos ito sa masama. Buong oras, yun ang naisip ko habang sinusundan ko siya. Naka-kontra mano pa, alam mo yun, dumadaan sa traffic papunta sa amin. Nakakatakot talaga yung oras na yun. At kahit bago pa ako bumangga,
Ang tanging pumapasok sa isip ko ay kung ano ang pwede kong gawin para hindi ako masyadong masaktan. Sa pagkakalala ko, pagbangga ako, agad kong binitiwan ng manibela para hindi gaanong gumalaw ang mga braso ko. Kaya binitiwan ko ang manibela at medyo tinaas ko ang mga kamay ko. Sinubukan kong iligtas ang sarili ko sa kaunting pinsala. At sa isang punto, para isinakripisyo mo ang sasakyan mo, sinasabi mong pwede kang mauna at ikaw na ang bahala. Oh, yung tao ng guna ay may mas bagong sasakyan. Sa isang punto, sinabi ko sa kanya, "Uy, ako ang may mas lumang sasakyan, hayaan mo kong mauna sa harap." Lumipat siya sa gilid at pinadaan ako sa unahan. May iba pang deputy sa interstate na gumawa ng roadblock para pigilan ang trapiko at magbigay ng kaunting pahinga sa daloy nito. Para mas kaunti ang sibilyang nasa panganib at mas ligtas naming mapatigil ang habulan. Mabuti na lang at ligtas kayong lahat doon dahil habang pinapanood namin ang nangyari, mahirap paniwalaan na walang malubhang nasaktan. Kaya salamat, Corporal Fitzsimmons. Pinahahalagahan namin ito at salamat sa lahat ng ginagawa mo araw-araw. Wala man naman. Maraming salamat din sa inyo mga pare. Curtis, departamento mo to. Nakakita ka na ba ng ganyan dati? Alam mo, may nakita akong insidente na pinahinto ng highway patrol lahat ng sasakyan dahil may paparating na kotse sa maling direksyon. Pero hindi ito kasing delikado ng taong to. Tama. Balanse talaga para sa mga pulis sa ganitong sitwasyon. Di ba, Sargento Wood? O kailangan talagang timbangin ng mga pulis sa ganitong pagkakataon kung sulit ba ang panganib na inilalagay mo sa publiko para lang mahuli ang suspect. Sa ganitong sitwasyon, dahil wala na siyang kontrol, tiyak makakasakit siya ng iba. Oo, walang duda. Muli. Ipinadala ito ng pulisya ng Whitefish Bay, Wisconsin. Tungkol ito sa isang muntikang sakuna. 148, Trapico. Alas 3:02 ng madaling araw, sinubukan ng pulis ng Whitefish Bay na pahintuin ang Kia dahil sa bilis at walang plaka. Pumunta siya sa gawing timog ng Capitol. Isang Burden Kia Sorento ito. Isang sakay lang. Driver, patain mo ang makina ng kotse. Mukhang hindi nakikinig ang driver. Driver, patayin mo ang kotse. At pagkatapos, patuloy pa rin hindi nakikinig ang driver. Patayin mo ang kotse. At pagkatapos, imbes na patayin ang kotse, inapakan ng driver ang silinyador at umarangkada. Dadalin siya sa timog ng mahahabang kalsada. Mga 86 ang bilis niya. 190148, kailangan mo na ba talagang magmaneho? Hindi pa namin siya nasasakay sa sasakyan at hindi pa ako nalalapitan. Isa siyang itim na babae na may headband. Ngayon, umaabot siya ng lampas 95 milya kada oras. Nahihirapan siyang kontrolin ang sasakyan. Maaring nakainom siya. Halos mawalan siya ng kontrol. Halos mawalan ng kontrol sa Lafayette. Papunta kami sa timog. Tuloy-tuloy siyang tumatakbo at di humihinto sa stop sign. Pahilaga sa Bartlett, nasa likod ako niya. Tumakbo kami ng 25 milya kada oras na walang ibang sasakyan. Tapos, itong nangyari. Crash! 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 Nasa Bartlett at Valdez na kami. Isang police cruiser talaga ang nabangga niya. Dispatch copy, Harlan Bellevue. Narito ang footage mula sa loob ng police cruiser na iyon. Pahilaga sa Bartlett, nasa likod lang ako niya. Mga 25 milya kada oras ang takbo namin. Walang trapiko o pedestrian. Hindi huminto ang driver sa stop sign. At bumangga mismo ang pulis sa kanya. Ayos lang ako. Sige. Sige. Nayanig ang opisyal, pero hindi siya malubang nasaktan. Naipit na yon ang suspect sa loob ng sasakyan niya. Sino ang nabangga niya?
Ipakita mo ang mga kamay mo. Ipakita mo ang mga kamay mo. Itaas mo ang mga kamay mo. Lumipat ka sa upuan ng pasahero. Siyam dalawa isa, kailanganin namin ng 2 paramediko. Hindi. Itaas mo ang mga kamay mo. Itinaas niya ang parehong kamay at pagkatapos ay nagsimulang gumamit ng kanyang cellphone. What? Ibaba mo ang teleponyo! Ibaba mo ang teleponyo! Ibaba mo ang teleponyo! Ayos ka lang ba? Umupo ka sa bangketa! Pasensya na. Sige, umupo ka sa bangketa. Ayos ka lang, umupo ka. Agad dumating ang mga bumbero at inasikaso ang sugat ng driver. Gagawin ko na. Gagawin ko na, tatamaan ko na. Sana nga. Wow! Parehong na ospital ang driver at opisyal at pinalabas kinabukasan. Ang driver na si Jamie Kuya Dur, 25 taong gulang, ay kinasuhan ng pagtakas at pag-iwas, pati na rin ng pagmamaneho habang lasing na nagdulot ng pinsala. Nakita ng investigador ang 2 bukas na bote ng alak. Minamanmanan ng pulisya sa Lacey, Washington ang isang 1991 na Honda Accord na minamaneho ng suspect sa pamamaril ilang araw na ang nakalipas. At ayun na siya. Magandang subject ito, Damay. First. Is authorized. Ibinato nila ang mga spike pero iniwasan niya ito. Bilisan mo. Bilisan mo. Pinahihintulutan ng habulan, ang truck 2 ay para lamang sa naka-restricted traffic. Maluwag ang trapiko. Mga 16 din ito. Hinabol nila ang suspect na hindi huminto sa stop sign. Pababa na tayo sa Timog sa months later, siguro 14. Sinusubukan ng pulis ang pit maneuver pero hirap sila dahil sa kapal ng usok mula sa tambutso. Kaya, pumunta ka sa marka mo, umikot. Umiko! Radio 3 Charles, traffic is light. Everybody's yielding so far. We're passing southbound later from our way. And now he's gonna turn onto the freeway going southbound. Ang suspect ay papasok na ngayon sa interstate. Attempt to man on Tropico. He's of 150. He's 150. May tao sa kaliwa, lampas sa may shoulder. Lahat sumisigaw para sa atin ngayon. We're cutting across, riding the shoulder, approaching exit 88. Approaching exit 88. Mukhang lumalabas na siya sa highway. Tumawid siya sa pulang ilaw at ngayon ay bumabalik na ulit sa highway. Babalik tayo sa highway. Pumatakas pa rin siya sa Sinubukan na naman ng pulis ang pit maneuver. pababa ng Timog. Pagkatapos, binangga niya ang suspect. Na pagkatapos ay bumangga naman sa isa. At 2 at 3 patrol car bago tumakas. Sa kabilang direksyon. Ginagawa na nila ngayon ang lahat ng kanilang makakaya para habulin ang maling direksyon na driver na ngayon ay papunta na sa kasalubong na trapiko ng higit sa 60 milya bawat oras. Mali ang dinadaanan mo. Trapikong Patimog. Bumangga yata ang suspect sa ibang sasakyan. At ayan ang suspect. Ngayon, napaligiran siya at tinutukan ng baril. Lumabas ka ng sasakyan. Tapa! Pakiusap, may nakuha na kami. Sa kabutihang palad, hindi naman malubha ang sugat ng isa pang driver sa aksidente. At nakakagulat, ni Galos ay wala ang suspect. Pero mukhang kailangan ng konting ayos ng sasakyan niya. Ang 32 taong gulang na si Frank Jonathan Taylor ay kinasuhan ng pagtakas, 2 kaso ng pananakit,
pagmamay-ari ng ninakaw na sasakyan at ilegal na pagmamay-ari ng baril. Great. Tinutugunan ng Florida Highway Patrol ang ulat ng driver na tumakas matapos itapon ang bag ng droga sa bintana sa may Circle K na dinadaanan nila ngayon. May hinahabol tayo sa northbound. Ayan na ang suspect sa pulang Nissan Altima na tumatakbo na. May hinahabol tayo sa northbound ngayon. Halos mawalan siya ng kontrol at lumihis. Pero agad siyang nakabawi. Hindi siya uminto sa stop sign habang sinusundan ng pulis. Sinubukan niya mag-overtake sa pickup truck, pero wala talagang madaanan sa paligid. South Little Colin Walks. Nasa Amin na Easy Z. Naniniwala ako, nasa ere ang Delta Zoo. Tinaan kanyang mag-overtake at muntik mabangga ang SUV. Meron na tayong isa. Sinabi ko na sinusubukan naming magpadala ng tao sa Circle K para sa isang Supot ng kokaina o shabu. Anong pinipigil mo? Pwede mo na yan ipigil. Mayon, nagmamaneho siya sa gitna ng kalsada at pinapatabi ang mga sasakyan sa gilid. Sasabihin ko sa kanila na dalhin ako sa truck ko. Sino sa Circle K sa US? Makikita ba kita ngayon? Kayo ba ay nasa Circle K sa US? Makikita ba kita ngayon? May traffic light sa unahan. Tumawid siya pero di lumiko. Kaya ngayon nasa maling bahagi ng kalsada. Papunta sa whiskey, patimok sa looban. Power 5, 229. Papunta saan? Sinubukan niyang iligaw sila, kaya pumasok sa paradahan. Ngunit nawalan ng kontrol. 218 at 26 sa 26 sa isang monitor. Sa wakas, huminto na ang kotse sa pag-ikot at nakataob na ito ngayon. Signal 4, Signal 4, 29, Signal 4. Signal 4, Signal 4. Nakalabas ang driver mula sa nakataob na sasakyan at mukhang maayos siya. May mga pulis na sa lugar at pinalilibutan ng suspect na tinututukan ng baril. Pensacola Boulevard sa hilaga lang ng Michigan. Pensacola Boulevard sa Michigan. Sinasabi ng lahat na isang sasakyan. Singapore. Isang sasakyan, Signal 4. 10-4, 10-4. Mukhang hindi naman. Mukhang lahat ay 10-4. Pagpadala ka na lang ng 1070 offer station. Isang sasakyan lang, Signal 4, at may isa sa puno. Dinala nila ang suspect pabalik sa. patrol car at siya ay inaresto. Give her one thing. They. Kinasuhan ng driver ng mabigat na pagtakas na may pinsala sa ari-arian, machine gun at pag-iingat ng marijuana na may balak ipamahagi. Pagtataglay ng kontroladong gamot ng walang reseta at pagmamaneho ng walang balidong lisensya. Naku. Oo. 36 endo, sasali ako. Sasabay na ako.
Isang deputy sa Livingston County ang tumutugis sa driver na wanted sa kasong domestic violence. Dumaan siya sa gilid. Nag-U-turn ka, huhulihin natin. Sa halip na mag-U-turn, inilabas ng driver ang kanyang kamay sa bintana sa hindi malamang dahilan. All Oliver Unit 2, clear your foot back around. Ang 7-4 kalbo ang linya. Naniniwala ang mga deputy na posibleng armado ang lalaking nagmamaneho ng 2011 Ford Fiesta. May ginawa siya sa passenger seat. Tingnan mo, siya lang mag-isa sa loob, Suite 200. Nasa kaliwang niya, papalapit sa Baldwin. Sa unahan may truck at ambulansya. Apat Pito Tatlo Anam 0. At ang Fiesta ay dumadaan sa gitna. Umabot ang bilis sa Siem Napo. Nasa kaliwang linya siya. Nahabo ulit ng deputy ang Fiesta. Ngayon, nasa kanang linya na, bilis 105. Kanang linya, bilis 105. Uy. Balik ulit doon. Salungat siya sa trapiko. Salungat siya sa trapiko. Klaro, salungat siya sa trapiko. Salungat siya sa trapiko. At ngayon, ang Fiesta ay nagmamaneho sa kabilang linya ng kalsada papunta sa kasalubong na trapiko. Hindi na kailangan sabihin, pero sasabihin ko pa rin, nagiging sobrang delikado na ito. Tinitiyak niya na hindi siya papuntang Kanluran. Papuntang Kanluran siya, silangan. Papuntang Kanluran at silangang linya papunta sa Follard. Papuntang Kanluran at silangang linya papunta sa Fallerville. Lumapit ang deputy para sa pit maneuver. 4-0, 1-2 at check ka sa rampa at lumabas. Muling ikinaway ng driver ang kamay palabas ng bintana. 1-0 Siem Tatlo, nasa Kanlurang linya papuntang silangan. Ngayon, tumatawid na siya sa damuhan. Mani ang direksyon niya, lumalabas na siya sa Collierville ngayon, sa damuhang bahagi. Nahabol ulit siya ng deputy. At inilalabas ulit ng driver ang kamay niya sa bintana. Mukhang itinuturo niya ang gasolinahan. Halika na, Cargerville. Ngunit bago siya makarating, agad kumilos ang pulis para sa pit maneuver. Taas ang mga kamay! 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 Humarap ka! Taas ang mga kamay! Taas ang mga kamay! Sa halip na itaas ang kanyang mga kamay, nagsimula siyang lumakad papunta sa gas pump. Tinaman ng taser ang driver, kaya siya bumagsak. Anong pangalan mo, pare? Anong pangalan mo? At ngayon, kailangan na lang siyang posasan. Ang 32 taong gulang na si Abel Sullivan ay nahaharap sa maraming kaso tulad ng felony fleeing at mga kasong may kinalaman sa armas. Narecover ang pulisa ang Glock 26 9mm semi-automatic pistol na may extended magazine. Masamang balita para kay Sullivan bilang convicted felon. Hindi maganda. Mas masamang balita pa. Sige. Isa pa. Kailangan nating huminga ng malalim. Dadalhin tayo nito sa Florida Panhandle. Diyan sa lugar na yan, naglabas ng bagong footage ang Highway Patrol at Washington County Sheriff's Office mula sa magulong habulan. Inahabol ng Florida Highway Patrol ang isang 2014 Ford Mustang na may plaka ng isang 2017 GMC Denali. Ang driver ay lumipat papunta sa turning lane. Pero imbes na pumasok sa sementeryo, ang driver ay pumasok sa kabilang linya ng trapiko. Abang bumabalik ang pulis sa northbound lane, ang driver ay gumawa ng U-turn. Tapos isa pang U-turn kaya parang 360 na talaga yon. Muli siyang lumipat at nagmaneho papunta sa kasalubong na trapiko.
Naabutan ng pulis ang Mustang. Biglang preno ng Graber at gumawa ng isa pang U-turn. 1834, Carytown, take. Naabutan ng pulis ang Mustang at lumapit para sa pit maneuver. Pinigan ng Mustang ang preno at lumipat ulit sa kabilang linya. Tinangka ng Graber na iwan siya sa residential area, ngunit nasa likod lang ang pulis. Lumagpas ang Graber sa isang construction vehicle habang tumatakbo ng halos 100 milya kada oras. At biglang inapakan ng preno. Kukunin ko ang 4. 10-5, pwede ka na dyan. Ang Graber na wala ng likurang bumper, pilit tumatakas, ngunit sinusundan siya ng mga pulis. O kung ano na lang ang natira ulit. Biglang preno ng Graber sa harap ng pulis. Tumulong palabas ng Mustang ang Graber at tumakbo. Sige, sige, sige. Sinundan ng isa, dalawa. Tatlong opisyal! Isa pang sumusunod sa gubat! Nasa huli ay nahuli ang suspect at inilagay siya sa loob ng patrol car. Kumusta to? At tulad ng nakikita mo, halatang halata sa mukha niya ang pagkakasala. Pati na rin ang iba pang mga bagay. Big Daddy! Ano pare? Anong pangalan mo? Alex! Si Alec Daniel, 36 na taong gulang ay nahaharap na yon sa mga kaso. Kabilang ang pagtakas, matinding pananakit sa isang pulis, at pagdadala ng armas ng isang nahatulang kriminal. Habang nakakulong si Daniel, nahanap sa kanya ang Met, kaya madadagdagan pa kaso niya. Sige. Isang helicopter mula sa Sonoma County ang naghahanap na yon ng isang suspect sa pagnanakaw na tumakas habang hinahabol kanina lang. Ayan mismo, nakuha ko na. At ayan na siya. Ayan na, lumabas na sila sa Lucas Valley ngayon. Lucas Valley exit. Lumabas ang Graber sa highway. Nakatutok kami sa kanya, kami na ang maala. Ay, umalis na siya. At pagkatapos ay bumalik agad sa highway. Sige, umakit na siya sa northbound 101 mga pare. Naghahanda siya sumalungat sa daloy ng 101. Nag-U-turn siya at sumasalungat na sa daloy ng 101 freeway. Mali ang direksyon niya. Naka-southbound siya sa northbound lanes na 101 mula Freddy. 101. Sige, southbound pa rin siya sa 101 mga 70 milya kada oras. Tuloy-tuloy pa rin siyang southbound lumalagpas ng San Pedro. Inarahan ng pulis ang trapiko kaya ang driver na mali ang direksyon lang ang gumagamit ng 5 linya. Palapit na siya sa traffic brake nyo, pati sa inyo. Kakalampas lang niya ron, southbound pa rin siya sa northbound lanes. Teka, liliko ba siya sa exit na to? Hindi. Umikot siya sa trapiko at na yon ay mabilis na dumadaan sa gilid ng kalsada. Ngayon, nasa number 4 lane na siya. Nasa number 4 lane siya dahil wala nang gilid ng kalsada. Nakakalusot siya sa trapiko. At muli, lumuluwag ang daan. Sige, papalapit na siya mga pare. Maganda na sa traffic brake. Nasa 70 milya kada oras ang takbo niya. Sa unahan, may patrol car at pulis sa motorsiklo na humaharang ang trapiko. Dumiretso siya sa motorsiklo. Bigla siyang lumiko papunta sa motor officer niyo. Lumiko siya papunta sa motor officer. Nasa gilid ng kalsada na naman siya. Papunta pa rin sa timog. Muntik na niyang matamaan ng isang bus. At pagkatapos ay napit siya ng isang patrol car. Ayan na. Sige, na-GC na siya. Ayan na, may pulis na sumusubok lumapit sa kanya. Humiga sa lupa! Ihinto ang sasakyan! Itigil ang sasakyan! Itigil ang sasakyan! Itaas ang mga kamay! Dito lang! Oo, nakatutok na kami! Lumabas ka ng sasakyan! Lumabas ka ng sasakyan! At humiga sa lupa! Ayaw lumabas ng driver ng sasakyan. Ilang tao nakikita mo sa loob? Lumabas ka ng sasakyan! Lumabas ka ng sasakyan ngayon. Gumapang ka sa bintana. Ayaw na niyang gumapang sa bintana. At lumalala pang sitwasyon dahil may mga driver na ayaw maghintay sa kanilang pwesto. Tigil! Yes ko. At ngayon,
Mukhang nasusunog ang Equinox. Sumapot siya at sinabing hindi siya makalabas. Kailangan namin ng bombero dumaan sa wrong way mula sentral. Nasusunog na ang mga sasakyan at may tao sa loob na hindi makalabas. Lumabas ka. Di sila sigurado kung nandoon ang driver. Bigyan mo ako ng lethal cover at susubukan kong sumilip. Habang lumalaki ang apoy, handa silang harapin ang panganib. Panatilihin mong nakikita ko ang mga kamay mo. Yan! Lumabas ka ng sasakyan! Ay, sasakyan. Sige, nakuha na kita. Hawak na kita. Sandali, pare. Ayos, inilalabas na siya ngayon. Nasa labas na kami. Nasa labas lang kami. Nasa labas lang kami. Gawin mo na yon. Inalis nilang driver. Bukas. Hawakan mo, likod mo! Bukas! Na yon, tatapusin ko na ang pag-apula ng apoy na yon. Kung may tao sa ibaba, sabihan kami kung may nasugatan. Nasa freeway kami kasama ang paramedic. Si Casey Beck, 36 na taong gulang, ay nakakulong sa Sonoma County at nahaharap sa mga kasong felony dahil sa pag-iwas sa pulis sa maling daan at pananakit sa pulis gamit ang nakamamatay na sandata. Grabe, kakaiba yon. Kaya mo ba? Mukhang mga karaniwang tao lang ang nagmamaneho at siguradong magugulat sa tanawin. Tama. Tapos yung tanga, dumaan pa sa tabi ng pulis. Hindi makapaghintay sa posibleng sitwasyon ng barilan. Sige, ito ay tungkol sa magnanakaw ng kotse na nagtangkang takasan ng pulis gamit ang reverse psychology. Natunto ng mga pulis sa Dearborn, Michigan, ang isang ninakaw na 2023 Hyundai Santa Fe wagon sa BP gasolinahan na ito. Isang pulis ang huminto mismo sa harap ng sasakyan. Hinaharangan ito. At nilapitan ng driver. Sandali! Itaas mo ang mga kamay mo! 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 Nire-reverse ng driver ang kotse at sinusubukang umalis. Ngunit may isa pang pulis na humarang sa kanya ngayon. 20A priority, may sasakyan ako sinusubukan tumakas mula sa patrol na sasakyan. Nasa BP parking lot kami. Patuloy siyang umaatras. At Bukas at Abante. At umatras, Pauli. Apat sa plaka. At dagdag pa. Apat sa plaka. Paatras siya ngayon. At umatras pa siya lalo. BP open board, Soviet. At mas, lalo pa siyang umatras. At mas, lalo pa siyang umatras. Hanggang sa mabangga siya sa isang patrol car. At pagkatapos ay nagpatuloy pa rin siya sa pag-atras. Palabas ng gasolinahan. 28 priority, posibleng bumangga siya sa patrol na sasakyan. Umaatras siya sa Ford Road, papuntang silangan sa Ford. Isang lalaking sakay lang. Papuntang sinaman sa Ford, kasabay ng patrol ng sasakyan. 3 patrol na sasakyan ang humahabol na yon sa driver na patuloy na umaatras. 20 umaatras pa rin siya. Mabagal kami dahil sira ang sasakyan niya. Nandito na ang mga ops niya, kaya sila na ang bahala. Malala na ang sira ng sasakyan dahil sa paulit-ulit na atrasan. Ang driver ay tumawid sa pula habang umaatras. Not here, but dumaan pa rin ang suspect. Umaatras sa Magro. Ngayon, umaatras siya sa isang construction zone. 28, pagkasama natin, magta-turnover tayo. Umatras pa rin siya sa babae sa Ford. Umatas pa rin sa Lebron. Magiging isang magkaibigang tren tayo. Sa puntong ito, wala pa ring balak ang driver na umikot. Siguro ang maganda sa pagmamaneo ng paatras, malinaw niyang kita ang mga patrol car na humahabol. 28 kung available sila, ipapasa namin sa kanya. Nasa likod pa rin kami at paatras siyang nagmamaneho. 6 na, mabilis tayo. 30 milya kada oras, huminto na siya. Nasa Lawndale na, itigil na ngayon. Huminto ka na. 28, humihinto na siya. Hindi titigil ang transaksyon nito. Napapaligiran na siya sa lahat ng panig. Sasagod ang kamay. Ilagay sa park. Ilagay sa park. Hindi! Ilagay sa park! Hindi! Walang interes ang driver na sumunod. Patayin mo ang makina ng kotse! Hindi! Patayin mo ang makina ng kotse! Hindi! 28 sabihan ang lahat na maghinay-hinay. Napalibutan na ang sasakyan. Sinusubukan namin palabasin siya, pero hindi pa siya nakikipag-cooperate.
Inabot ng Graver ang kanyang inumin at uminom. Patayin mo ang makina ng sasakyan. Itaas mo ang mga kamay mo at buksan ang pinto ng driver. Bernie! Mag-ingat ka. Bernie, mag-ingat ka. At mukhang handa na siyang sumunod. Ilabas mo siya sa kotse at padapain sa lupa ngayon. Padapain mo siya sa lupa ngayon. Gagawin ko. Umiga ka sa lupa. Lumapit kayo dito mga pare. Pinusasan nila ang Graver. Kinakabahan lang ako. Kung kinakabahan ka, sana huminto ka na lang. Nanakaw ang kotse sa Wayne County at lumala pa ngayon. Pero bago siya dalhin, may huling-hiling pa ang driver na paatras magmaneho. Huwag mo akong tamaan, hindi talaga. Anong problema mo ba? Nakakuha mo lang yan, alam ko. Sinusubukan mong kainin ng burger mo, tapos pulis? Peace. Si Jonathan Araj ay nahaharap sa mga kasong pagtakas at pag-iwas, pagtanggap at pagtatago ng sasakyan, at pagmamay-ari ng mga ipinagbabawal na gamot. Mas mababa sa 25 gramo. Sige, magaling talaga magmaneho yung lalaki. Kailangan mong ibigay ang papuri kung saan nararapat. Ibig sabihin, Nahilaw ako, kakapanood lang noon. di ba? Ibig kong sabihin, ang lalaki ay nakapag-drive ng sobrang layo ng paatras. Sabi pa nga nila, mas magaling pa siyang magmaneho kaysa sa iba nating kakilala. Bumabanti ka. Nagmamaneho. Walang pangalan na babanggitin dito. Sige. May naganap na pagpatay sa lungsod kanina. Nasa likod ng sasakyan ng ating Criminal Investigative Division. Pupunta tayo roon para tingnan kung anong makukuha. At ang mga tao sa ikatlong kalye, ayaw niyang pumunta kahit saan. Posibleng siya ang suspect sa pagpatay. Pinahihintulutan ang pagpapalagay. Maglalagay ako ng spikes sa bagong kapitbahayan sa Silangan. Sa silangan lang nito. Tuloy lang tayo. Tuloy ang ikot. Disabled na. Papalapit siya sa atin. Mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo. Humihinto siya. Humihinto siya. Lumapas ka sa kotse na yan. Magpakabait ka. Napapakabait naman ako. Babay mo na ako! Babay mo na ako! Babay mo na ako! Hindi ko kaya! Sige na. Pare. Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo? Anong pinag-uusapan nyo? Bakit mo nga ba ginagawa to, pare? 100%. Ano yan? Jay? Ano yun? Wow! Ano meron ako dito? Para ka sa Gaano karami ang ginagawa nyo dyan sa telepono? Magandang ideya. Magaling mga pare, magaling. Hindi ko nakita. Huwag kang Malaba! tigil. Sige na! Sige na, Sarah. Chill lang, bro. Relax lang. Oo. Ikaw naman nagdala sa amin. Pare, bakit mo ginagawa yan? Bakit mo ako sinasaktan? Tigilan mo na yan! Swerve right at me! Ay, tapos na ang laro. Ay, Ipipit ko siya! tumahimik ka. Ang galing ng ginawa mo. Sige, kumabig ka papunta sa akin. Sino ang sumusubok paglatag ng mga spike? Sa bakuran, tol! Sige, saludo sa kanya! Uy, pare, dito lang ako! Pare. Gusto lang kitang kausapin. Nasa gitna siya. Bawal niya kausapin sino. Gusto kitang kausapin, tol. Sasabihin ko sa'yo ang gagawin ko. Sasabihin ko ulit sa'yo, mamamatigas ka rin ba? Tara na, sige, tol. Halika, sumunod ka sa akin. Nagkaroon tayo ng matinding pagpatay sa gitna ng araw. May nakuha tayong malagang impormasyon tungkol sa suspect.
Nasa sasakyang ito ang suspect. Itinapat niya ang kotse sa mga pulis, kaya kailangan kong umatras at umiwas. Kung hindi, baka mabangga niya ako. Hinuli namin siya, hinila sa labas ng sasakyan, at inaresto. Ngayon, layunin nating mailabas siya agad dito at linisin ang lugar. Magaling na trabaho, SIAD, VCAT at Patrol. Pumunta rito ang hepe at kapitan. Nagkaisa kami para mahuli ang isang mapanganib na tao at nagawa namin yon. November 22. Ang kotseng gumagibis lang sa bilis na 70 milya kada oras ay isang 2009 Ford Escape na nai-report na ninakaw sa Green Bay. Naabutan ng deputy ang driver na lumulusot na sa kabilang linya. Sa unahan! May deputy naghahandang maglatag ng stop sticks. Lumiko ang driver sa kabilang linya. Pagkaliwan niya, pumasok na siya sa bayan at tumatakbo ng lampas, doble sa speed limit. Tumawid siya kahit pula ang ilaw. At itinigil na ang habulan. Still eastbound. At pagkatapos ng 70 segundo lang, nagsimula ulit ang habulan. Ngayon, ibang deputy na ang humahabol. Nahabol niya ang driver. Na ngayon ay zigzag na sa kalsada, milalampasan ang mga sasakyan sa kabilang linya. Sa unahan, naghahanda ang isang deputy na ihagis ang stop stick sa driver. At umiwas ang driver sa kanya. Parang nauulit na naman ang nangyayari. Bigla lumabas ng highway ang driver. Tumawid siya kahit pula ang ilaw. At pagkatapos, sumugod ang deputy para sa pit maneuver pero sumablay. Sa unahan, mukhang wala ng daanan. Nasa parking lot tayo ng simbahan, dumadaan sa damuhan. Going around the church on the grass. Bumalik na siya sa kalsada. At ngayon, bumalik ulit sa damuhan. Anna Misa Isa. Tinangkang ipitin ulit ng deputy, pero nakalusot at nakatakas ang driver sa pagitan ng mga sasakyan. Dumaan siya sa maling direksyon sa Johnson, papuntang Kanluran at Silangan. Lalapit ako sa kotse mo at ilalagay ko na. Mayon, nagmamaneho siya sa kabilang lane papunta sa kasalubong na trapiko. Nasa Kanluran pa rin kami sa East Ball Lane. Sa kabutihang palad, karamihan ng mga driver ay tila lumiliko papunta sa kanang linya. Pero nagiging napakadelikado na ito. Lumiko siya pa kaliwa at bumalik sa tamang direksyon. Pababa ng timog sa Prairie mula Johnson. Lumalagpas ng Ledger. Bilis ay 75. Lumagpas sa stop sign sa Dibisyon. Lalapit ang deputy para sa isa pang pit maneuver. At bumangga ang driver sa isang puno. 1050. Bumangga sa puno. Lokasyon! Prairie and Morningside. Napalibutan at tinutukan na rin sila ng baril. Taas kamay! Humiga sa lupa! Lumabas ang dalawang suspect sa sasakyan. Hindi. Yunat ang mga braso sa gilid! Yunat ang braso sa gilid! Huwag akong tignan! Pareho silang pinasasan. Malinaw dito sa pwesto ko pero di ko makita ang daan. Ang driver, 33 anyos na si Tomas Chavez, ay inaresto dahil sa OWI o pagmamaneo habang lasing. Pati na rin sa iba pang mga kaso. Si Jamie Matoksin, 32 anyos, ay natuklasang may ilang warrant habang nasa sasakyan. Ayon sa pulisya, nakakita sila ng karayom, heroin, fentanyl
at gamit sa pagnanakaw. Isang rolyo ng foil. Buti na lang walang nasaktan. Ibig ko sabihin, delikado yon. Tama ka dyan. Ang dami talagang sasakyan ang nawasak doon. Ang gagawin ko, dadaling kita sa may hangganan ng Tennessee, papuntang West Memphis, Arkansas. Bravo Delta X-ray, Siam 0, Siam Lima Tatlo, Ninako na plaka. Nasa Exxon box kami. Isang Arkansas State Trooper ang nagpahinto sa 210 Ford Edge na may nakaw na plaka. Habang sinusuri ng trooper ang impormasyon ng sasakyan at naghihintay ng backup, mukhang may ibang plano ang driver. Sinundan ng trooper ang driver mula sa gasolinahan. Ngayon, 2 trooper na ang humahabol. 10, 9, 7! Pupunta ako. Dahan-dahan akong lalapit sa kotse. Parang pumapasok ang driver papunta sa service road. Pagkatapos, nag-U-turn si Sudley at tumungo sa maling direksyon. Lumapit ang trooper para sa pit maneuver. Plano na sanang i-PIT ulit ng trooper siya, pero may paparating na prop kaya hindi magandang timing. Mali ang direksyon niya sa service road, pumapasok siya sa maling daan. Mabilis tumawid ang driver sa 3 linya. Ano ang payo ng supervisor? Biglang naging napakadelikado nito. Ginigit-git na ngayon ng driver ang ibang sasakyan palabas ng kalsada at muntik nang mabangga ang truck ng kuryente. Sinubukan niyang tumawid sa kabilang shoulder at muntik mabangga ng paparating na SUV. At pagkatapos, muntik nang mabangga ni Jess ang isang 18-wheeler. Pero hindi pa siya ligtas dahil may 2 18-wheeler na papalapit sa kanya. Naku. Buti na lang parang palabas na ang driver. Sa kasamang palad, mali pa rin ang direksyon niya. Sa unahan, may pedestre na nagmamadaling tumabi. Umina sa silangan, manatili roon para may control kung sakaling bumalik siya. Dumaan sila sa ibabaw ng riles ng pren. Lumapit ang pulis para sa isa pang pit maneuver. Lumapit uli ang pulis para sa pit maneuver. Sige na pare. Nakuha mo na. Nakuha mo na. B-22. Tama, B-22. TBI, TBR, Mountain City. Huminto ang SUV at ang driver kasamang pasahero ay tumakbo palayo. Sinundan sila ng 2 pulis na tumakbo rin. Tumapa ka sa lupa. Humiga ka sa lupa. Sigurado akong iniisip ng 2 pulis na tumatakbo sa pastulan ngayon kung bakit pa sila bumaba ng kanilang patrol car. Sa huli, nahuli rin ang 2 suspect. Nahuli sa kabilang dulo ng bukid at pinalaya ang pasahero. Ang driver ay umamin sa kasalanan ng felony fleeing at pagnanakaw na higit sa 5,000. Kaya siya ay hinatulan ng 60 buwan na probation. Hindi ako makapaniwala. Pagkatapos ng nakakabaliw na pangyayaring iyon. Grave. Walang masabi. Oo, paalala rin ito na magkakaiba ang mga departamente sa patakaran ukol sa habulan. Kaunti lang, pero grabe. 60 buwan na probation, ayos. Gaya ng nabanggit namin kanina, dadalhin tayo nito sa lugar ko, Catoosa, Oklahoma, nakatabi ng silangang bahagi ng Tulsa. May Ford Fusion na walang plaka. Napansin ng Oklahoma State Trooper ang nakaw na Ford Fusion na sangkot sa habulan kasama ang pulisya kanina. Bumalik ang driver sa loob ng kotse at ngayon ay umaatras na. May sasakyan ako, Master. Tumatakas siya mula sa akin. 300 at 2 pusige. Pababa ng timog, umaatras siya. Binangga niya ang kotse ng pulis. Bumangga sa isang puno. At tumakas.
Mabilis siyang lumiko pa kanan at ngayon ay sinusubukang iligaw siya sa residential area. Pahilaga kami. Pahilaga. Lumabas ka sa may April. Kumaliwas siya at muntik ng mabangga ang dalawang paparating na patrol car. Binangga niya ako ng ilang beses habang sinusubukan niyang makatakas sa akin. Hindi tumigil ang driver sa stop sign. Pakanguran sa April. Pinatay niyang ilaw. At ngayon ay sinusubukang iligaw sila sa pagmamaneho sa dilim na walang ilaw. Ang pulis ay nasa likuran na niya ngayon. Lumalapit na para sa pit maneuver. Binangga ng driver ang bakod at huminto. Ilabas ang mga kamay sa bintana. Ilabas ang mga kamay sa bintana. Hindi ko alam saan ako pwedeng pumunta. Umatras ang driver. At muling umalis. Dumadaan siya sa tabi ng bakod. Dumadaan siya sa tabi ng bakod papuntang timog. Kailangan tumawid ng supervisor sa harap ng bakod. Mag-ingat. Ayan siya sa kabila ng bakod. Nasa sports complex dito sa kanan. At pumasok siya sa kanal. Agad na pinalibutan ang driver ng hindi bababa sa 100 mga pulis. Ilagay ang mga kamay sa labas ng bintana ngayon. Ilagay mo lang ang mga kamay mo sa ibaba. Mayroon ka bang iyong 10 Diyos? Habang nakatigil ang kotse sa dulo ng tahimik na kalsada. Ilagay ang mga kamay sa labas ng bintana. Lumabas na ang driver mula sa ninakaw na kotse. Itaas mo lang ang kamay mo at makikita mo siya saan man. Dumapa ka sa lupa ngayon. Huwag kang dumukot. Humiga ka ng tuluyan sa lupa. Tumapa ka! Nilagyan siya ng posas. Pero bago siya isakay sa patrol car, may isa pa siyang huling-hiling. Pare. Pwede ba ako magsuot ng suit para sa record? Pakiusap, sir. Aling sasakyan ang sasakyan mo? Si Everett Myers, 35 taong gulang, ay nakakulong ngayon sa Tulsa County Jail dahil sa DUI, pagtakas at pananakit gamit ang deadly weapon. Wow, grabe yon. Talagang matindi yon. Ganyan talaga ang nangyayari sa Tulsa. Pasensya na, may nagsasalita sa akin sa tenga ko. Oh, sorry, hindi ko narinig. Ano ulit ang sinabi mo? Iyon ang paraan kung paano sila nakakarating dito. Alam mo, palagi kami. Nag-uusap tungkol sa Arkansas. Mga habulan sa Arkansas. Totoo yan. Ang Tulsa, Oklahoma at Arkansas ay magkalaban. Wala namang masama. Bas lang ito sa geograpya. Okay. Okay. Sasabihin ko lang sana, anong ibig mo sabihin sa patakaran? Ang kakulangan. Tama ba? Kung kailangan, dito na lang ako babangga. Isang sasakyan na maling direksyon ang tumatakbo papunta mismo sa kanyang deputy ng halos 75 milya kada oras. Kung di niya mapahinto ang driver ngayon, malapit nang bumangga ang sasakyan sa kasalubong na trapiko. Sisiblang pare, di ko gagawin yan. Bangga, 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 magpadala ng medical. Tinamaan ako. Nasugatan siya pero kaya niyang lumabas ng sasakyan. Labanan mo, Hatin. Labanan mo. Labanan mo, Hatin. Labanan mo. Sigurado nasugatan ako at kailangan kong umatras agad. Sa kabutihang palad, hindi malubha ang pinsala ng deputy at driver. Kasama ko ngayon si Deputy Michael Hutton na nakaligtas sa aksidenteng iyon. Grade. Michael, kwento mo nga paano ka naganda nang may sasakyan na paparating ng 75 milya kada oras? Sa totoo lang, wala naman talagang masyadong paraan para maghanda para dyan. Pagdating ko, may sasakyang papalapit na bukas ang ilaw at higit 70 milya kada oras ang bilis ayon sa radar ko. Nagsimula ako mag-zigzag mula kaliwa kanan ng kalsada. Habang naka-on ang mga ilaw at sirena ko, desperadong sinusubukan na mapansin ako ng taong ito at sana ay bumagal siya kahit kaunti. Sa kasama ang palad, hindi yon umubra.
At ipinuwesto ko ang sasakyan ko sa parang kaya akong tanggapin ang direktang banggaan, kumbaga sa mas kontroladong paraan ng pagbangga. Sa madaling salita, sinikap kong protektahan ang ibang motorista sa likod ko at pati ang driver na yon. Magaan lang, baby. Hindi uubra yan. At ano ang unang pumasok sa isip mo pagkatapos ng banggaan? Kung magiging tapat ako sa iyo, agad pagkatapos ng banggaan, parang nawindan talaga ako, masasabi natin. Sobrang hilo at nalilito ako, sinusubukan ko lang ayusin sarili ko at intindihin ang nangyari. Paika-ika akong bumaba ng sasakyan. Nang makabawi ako ng hulirat, nag-alala akong baka maging agresibo ang taong ito. At ito ay sinadyang pag-atake ng kung anong klase. Kaya tumabi ako sa gilid ng sasakyan ko para hamunin yung driver at ipakita niya ang kanyang mga kamay. Paglapit mo sa driver, ano ang nakita mo? Kaya naglakad ako papunta sa likuran ng kanyang SUV. Ito si Debbie Hutton. Debbie Hutton! Tanggapan ng sheriff. Sige, nandito ako para tulungan ka. At nakikita ko na ang isang matandang babae sa upuan ng driver. Siyempre, wala nang ibang tao sa sasakyan. At agad ko napansin na hindi ito isang marahas na sitwasyon. May iba pang mali dito. Kaya agad ako nagsimulang tumulong. Panatilihin siyang kalmado. Ilabas siya sa kotse at ilipat sa kotse ko sa mas ligtas na lugar. Mukhang may usukaring inasikaso. Oo, may dala siyang maliit na tuta. Gusto mo bang ilipat ko muna aso mo sa kotse ko? Gusto ko lang mailabas ka dito. Ayos ka lang ba? Kaya lumalabas na hindi siya lasing. Pero ano ang kalagayan niya? Kaya malinaw sa akin na may medical siyang kondisyon dahil sobrang litong-lito siya, parang di niya alam ang nangyayari. Higit pa sa karaniwang reaksyon sa aksidente sa sasakyan. At Deputy Hutton, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Medyo masakit katawan ko, alam mo, medyo nabugbog ako. Sa simula, hindi ko magamit ang kaliwang braso ko at may hilo litong-lito. Pero unti-unti ring nawala ang mga iyon. Pero sa huli, ayos naman ako. Wala akong dapat ireklamo. Masaya kami na ligtas kayo. Salamat, Deputy Hutton, sa pagsama ngayong gabi. Hindi, walang problema. Isa itong halimbawa kung paano nilalagay ng mga lalaki at babae sa pagpapatupad ng batas ang sarili nila sa panganib para mapanatiling ligtas ang iba. Grabe, ang ikot ng kwento sa dulo, sobrang nakakabaliw. May babaeng nagka-medical na insidente. Z4. Alas 4:30 ng umaga, sina Marion County K9 Corporal Anthony Escobar at K9 jet na tumatahol ay hinahabol ang isang driver na hindi maayos magmaneho. Sigsag siya sa kalsada. Nag-i-spray ng standby at na yon ay napunta na siya sa maling direksyon. Walang sasakyan na paparating sa kanya. Sige, lumiko na siya at itinama ang direksyon. Na yon, bumabalik na siya. Mukhang lasing siya o sadyang masamang magmaneho. Babalik ako sa gitna ng kalsada. Tumakbo ka lang sa interseksyon. Huwag magmaneho. 10-4, Tomatowitz intersection and 7th Street. Pagkatapos, hindi siya uminto sa red light. Pagkatapos, lumihis ulit siya sa kalsada. Ngayon, mali na naman ang takbo niya. Ng 10-08, tanong sa ere para sa 40, check-in 5-4. Nasa damuhan na ulit siya at ngayon tama na ang direksyon ng takbo niya. Pero hindi magtatagal. Ngayon, mali na naman ang takbo niya. Pumunta sa northbound lane, walang traffic. 10-4, eastbound 28th Street. 10-4, something fit. Pumwesto ng deputy para sa pit maneuver. At muntik nang mabangga ng driver ang kasalubong na sasakyan. Umakyat na siya sa Greenway. Pumapasok na siya ngayon sa isang saradong parke. Yan ang ginagamit namin para hawakan ng puno. Naistorbo niya ang magkasintahan na akala nila ay magkakaroon sila ng oras na sila lang. Lumabas ako sa Greenway, papunta ako sa Almond Road. Kumaliwa ako sa Almond Force. Matapos mabangga ang mailbox, bumalik siya sa kalsada pero maling direksyon pa rin. Wala akong sapat na hatak. But it's westbound 28th Street. 6794, Maganda at Manatili.
May isa pang deputy sa unahan na naglalagay ng stop sticks. 9-4, pwede ka na manawagan. Siyempre, lumapit ang deputy para sa pit maneuver. Papalapit na sa 36,000. He was trying to fit. Tumungo sa isang bagay, 10-36-5. Lumabas siya doon. Kapanapit pa rin sa 360 plane na yun. Umatras ang deputy habang nilalagay ang stop sticks. Maghanda para sa pantalon. Mukhang gumana ang mga stick. Lumabas ka, Day. Limaliko, Pahiliga, Southeast 20. Nawalan ng kontrol ang sasakyan at nagmamaneho na naman siya sa damuhan. 3rd Street, pulling to out. Pagkatapos, binangga niya ang bakod. Pagkatapos, lumusot siya sa bintana na una ang ulo. Halika na, tol. Wala kang pag-asa, kakagatin ka ng aso. Dito, pasok ka na, tol. Humiga ka sa sahig na yon. Humiga ka sa sahig. Nahuli ni K9 Jet ang driver na agad na aresto. At lumalabas na may magandang dahilan siya kung bakit siya tumakas. Nasa gasolinahan ako, suot ang kwintas, may tangkang hold up, pakiusap, pumasok kayo agad. Si Tyler Faye Consolo ay kinasuhan ng pagmamaneho ng lango sa alak o droga, pagtakas na may pinsala, at panlalaban ng walang dahas. Pagkatapos siyang arestuin, dinala si Tyler sa ospital kung saan sinabi niyang bangag siya ng todo. Alam mo na ang ibig sabihin nun. Hindi nakakagulat. Pero hayaan mong magtanong ako ng seryoso. Alam mo, napakatindi ng habulan na ito. Habang pinapanood natin ito, nag-uusap tayo at sinabi mong nasangkot ka na rin sa mga matitinding habulan. Kwento mo naman sa akin kung ano ang mindset mo sa ganitong sitwasyon. Paano ka nananatiling kalmado bilang pulis sa ganitong sitwasyon? Alam mo, kapag kasali ka sa isang Sa ganitong habulan, kailangan mong bantayan hindi lang ang ilaw, sirena, radyo at mga nangyayari sa loob ng sasakyan, kundi pati kondisyon ng trapiko. Naisip mo rin, bakit sila tumatakbo? Habang dumarami ang paglabag nila, nagtatanong ka kung bakit mo ginagawa lahat para makatakas. Kung di mo alam ang sagot, mas kabado ka pa, lalo na't marami pang aasikasuhin. Kailangan mo lang huminga ng malalim at hayaan mong dumaloy ang lahat. Alam mo, lagi kong sinasabi sa mga tao, kapag nagsisimula pa lang sila sa departamente at hindi pa nakaranas ng habulan, sinasabi ko, alam mo, huminga ka ng malalim. Alam mo, siguraduhin mong binabantayan mo ang lahat ng nasa harap ng sasakyan at siguraduhin mong nakatutok ka sa ginagawa mo. Basta't ginagawa mo ang mga bagay na yan at pinananatili mo ang tamang distansya, madalas ay magiging ayos ka lang. Pero tandaan mo lang na panig sa iyo ang oras ngayon. Nasa kamay mo ang desisyon. Alam mo, huwag kang magmadali. Alas 11:45 ng gabi, sinusubukan ng isang Arkansas State Trooper na pahintuin ang driver ng Andy Tiburon. Binuksan niya ang ilaw at sirena, kaya agad tumakbo palayo ang driver. Kung titignan mong mabuti, makikita mong may babaeng kasama siya sa kotse. Lumapit ang pulis para sa pit maneuver, pero biglang preno ang driver para subukan siya. Subukan ng advance na e-brake check, pakiusap. Lumabas siya sa highway. At pagkatapos, parang ganun lang, bumalik siya sa highway. 42, coming up behind you. Back, 430 north. Zigzag siya sa kalsada, nilalampasan ng mga sasakyan sa inner shoulder. Behind me, call it. 41 Little Rock, I'm secondary. Lumapit ulit ang pulis para sa isa pang pit maneuver at biglang preno na naman ang driver. 430 north. Muli, lumabas na naman ang driver. Ngayon, pumapasok na siya sa interstate. Pero mabilis din siyang bumagal. Nag-U-turn siya at mukhang mali na ang direksyong tinatahak niya ngayon. Maling direksyon, 630 westbound. May kasalubong tayong trapiko sa Bitumpo. Kailangan hinto natin. Dahil sobrang delikado, umatras ang trooper. Speed
about 105. Samantala, I'm parked there on Interstate 2. Hawk and Luron. May isa pang trooper papunta sa kanila mula sa kabilang direksyon. 1 milya pa Kanluran mula sa paliparan. dashcam ito mula sa isa pang trooper. Kakalampas lang ng universidad at patuloy pa rin pakanluran. Umanin, nasa westbound lane siya. Kailangan natin mapakinto siya. Pumupwesto na siya ngayon. Umaasang mapapahinto ang driver na papalapit na sa kanya. Ikinabig niyang manibela sa uling sandali. At nagbanggaan sila ng harapan. Nabangga ko siya. Nabangga ako siya sa bato! Nabangga ako siya! Adam 16, parating na ako. Binangga mo siya. Humiga ka sa lupa. Humiga ka sa lupa. Humiga ka sa lupa. Bumaba ng kotse ang pasahero. Babarilin kita! Humiga ka sa lupa! Sabi sa ulat, tumalo ng driver sa bakod na may tinik at hindi na nakita. May chain link fence dito. Sobrang pagkakalampas nito! Harangan ang football field. War Memorial. Tumayo ka. Hinahanap ng mga pulis ang driver at samantala, mukhang kailangan munang magpaliwanag ang babae. Paumanhin po! Tumahimik ka, isara mo ang bibig mo. Dahil sa tulong ng aso, natuntun at nahuli si Brent Ellis sa isang golf course. Ngayon, naharap siya sa mabibigat na kaso gaya ng second-degree battery, felony fleeing, aggravated assault, DWI, pagtakas, paglalagay sa panganib ng menor de edad, at iba pang paglabag sa trapiko. Sinabi ng pasahero sa pulis na kakakilala lang niya kay Ellis sa Walmart bago ang habulan. Wow. At alam mo, talagang isinugal ng pulis na yon ang sarili niya para sa grupo. Ibig kong sabihin, karamihan sa mga tao ay magsasabi na, alam mo, dapat mag-ingat ang mga pulis. Pero ito ang sitwasyon na kailangan talagang alisin ang taong ito sa kalsada. Tama ba? Oo. Dalawang sasakyan nagbanggaan sa bilis na 70, tapos na sana. Kaya oo, matapon talaga yon. Grabe. Alas 6 ng umaga at ang Idaho Springs PD ay tumutugon sa maraming ulat tungkol sa Tesla na ito na papuntang Silangan sa westbound lane ng I-70. 205 Mountains vehicle. Itigil mo ang iyong sasakyan. Ang driver na salungat sa Daloy ay umaatras na nayon. Itigil ang sasakyan. Itigil mo ang iyong sasakyan. Patuloy na umaatras ang Tesla. Bagamat malayo ito sa pagiging ligtas, kahit papano ay hindi na salungat sa Daloy ang driver na ito. Driver, itigil mo ang iyong sasakyan! Nagpatuloy ang driver sa pag-atras, umalis sa gilid at bumalik sa highway. 205, kasalukuyang umaatras ang driver sa highway at tumatangging itigil ang kanyang sasakyan. Hindi lang tumatangi ang driver na salungat sa daloy na sumunod sa mga utos, kundi nagmamaneho rin siya sa dalawang linya na isang hayagang paglabag sa linya. Driver, tumabi ka sa gilid! Sumalina ang isa pang patrol car sa habulan. Tumabi ka sa gilid! Bagamat hindi ako sigurado kung matatawag mo talaga itong habulan, umabot na ng halos 40 milya kada oras paatras ang Tesla at takot ang mga pulis na baka subukan niya silang takasan sa susunod na labasan. Lapitan mo siya. Huminto ka sa gilid! Huminto ka sa gilid! Maganda kang harangin siya dito. Huminto ka na ngayon at itigil ang sasakyan o babanggain ka namin. Gusto mo bang ibaba ang sasakyan mula sa sasakyan? Itigil mo dyan. Itigil mo ang sasakyan. Pumwesto sa likod. Pumwesto sa likod. Pumwesto sa likod. Naipit na siya at huminto na ang driver. Mukhang kabado ang driver at parang hindi niya alam kung paano ilagay sa park ang Tesla. Buksan mo pintuan na yan. Binuksan niya ang pintuan. Bantayan mo siya. Lumabas at maglakad paatras
hanggang utusan kitang tumigil. Lumabas ka ng sasakyan! Hindi, kahit isang segundo! Lumabas ka ng sasakyan! Anong nasa ilalim mo? Huwag kang dumukot dyan! Lumabas ng sasakyan! Inilabas ng driver ang parang inumin. Iwan mo yan! Lapak ko yan! Hindi! Lumagok siya. Ako. Pagkatapos, uminom siya ng pangalawang beses. Hinila siya palabas ng kotse at pinusasan. May isa na tayong nahuli. Sasabihin ko lahat ng alam ko, walang tinatago. Sige, umupo ka na lang. Inaalam pa namin ang nangyayari dahil hindi pa namin alam ito. Speeding lang naman yon, alam mo yon. Tapos, nakita ko kayo at medyo nag-alala ako, alam mo yon. Kasi akala ko nagtatrabaho tayo bilang isang team. Ano ba yan? Sumilip ang opisyal sa loob ng Tesla at may natuklasan siya. Mga whippet yan. Ayos! Astig! Ipapaliwanag ko bakit siya walang sense magsalita. May karapatan kang manahimik at anumang sabihin mo, pwedeng gamitin laban sa'yo sa korte. Hindi maganda yan. Binasa nila sa kanya ang karapatan niya. Dahil alam na niya ang mga karapatan nito, gusto na niyang makipag-usap sa ating ngayon. At hindi dahil parang walang nagsasalita. Hindi. Magsimula tayo sa simula. Ano nangyari? Paano ka napunta sa maling direksyon sa highway? Well, halatan lasing ako dito sa timeline. Alam kong parang baliw pakinggan, pero talagang ibang-ibang itsura ng mga kalsada. parang matapos tumalon sa mga timeline, naipit ang driver sa space-time continuum. Sa totoo lang, sa kuntong ito, alam ko magigising ako at uulitin ko lang ulit ang parehong bagay. Thank you. Sa inyo sinabi na siya naroroon. Wala siyang alam, paniniwala niya, tumalon siya ng mga timeline, pero di ko alam ibig sabihin nun. Nahaharap ang 32 taong gulang na si Jeremy Zellers sa mga kasong pagtakas, pabaya at mapanganib na asal, pagmamaneho lasing at pag-abuso sa nakalalasong singaw. Iyon ay para sa 4 na lata ng nitrous oxide na nakita nila sa kotse. Nakakita rin sila ng bukas na bote ng Jack Daniels. Sige. Sa tingin ko. Para magulo. Ooh! Grabe ang naging karanasan. Pumunta ka sa susunod na dimensyon.